So yung mga broski, welcome back sa ating vlog. Long time no see, medyo matagal na rin tayo hindi nakapag-upload po. After 5 months yata akong nawala. Yun, papakita ko lang din sa inyo yung bago nating unit. Mga subscribers natin dyan, mga fan ng ADB 160, pasensya na. At ito na yung ating unit ngayon. So ito na ang ating unit ngayon, si Arceus nga pala mga broski. Aerox 155. Update na rin pala, pinagawa na rin namin to, pinasimentohan na hanggang dito. Huwag niyo na itong pansinin, alisin na rin to. Bububungan na rin kasi namin to hanggang dyan. Dito, bububungan na rin namin yan para medyo malawak-lawak na at hindi na nababasa. Topic natin ngayong araw ay syempre papakita ko na lang din sa inyo yung ating bagong unit, yung mga naikabit natin sa kanya. Napakasimple lang naman ang mga naikabit natin sa kanya. Simple build, walang madiin, malinis lang. At syempre yung shoutout na rin kay Idol Motomoy, yan, Voice of Aerox, yan. Kahit hindi tayo member, support tayo sa kanyang merch, no? Hindi ko na rin ganun yung sasabihin kung bakit tayo nawala nung matagal. Marami na rin talaga nangyari. Una ko palang babanggitin sa inyo kung bakit pala Aerox yung napili natin is syempre nandun yung speed, tindig, andun yung angas, andun yung pag-aggressive type nung motor. Hindi na ako bumase sa features niya, hindi na ako bumase sa safety features niya. Kung naka-drum brake siya, okay lang. Kung naka-single disc lang, okay lang naman. Ang naging big deal kasi talaga sa akin is aggressive look siya, no? So, napaka-pogi ng tindigan niya. Napaka-simple lang naman ang mga pinalitan natin dyan. So, huwag nyo na lang din to pansinin. Mga kalmot ng mga pusa yan. Pangalawa, syempre, babanggitin ko na rin sa inyo kung ano yung mga napalitan na natin dito sa motor na to. Bago ko pala sabihin yun, bago lang din tong ating unit. So, na 4 months pa lang yata sa atin itong Aerox na ito. At nasa 6K odo pa lang siya. So bagong bago, batang bata. Pero marami na agad na palitan, no? Hindi na siya mukhang stock. Hindi tayo mapakali eh. Kahit no sa ADB pa, hindi rin tayo mapakali doon. Dami natin panilitan doon. Umpisahan ko na sa pinakalatang halata, which is yung kulay niya. Kulay niya ay Millennium Jade. Pinagawa natin yan kay Boss Erwin sa may Parian, Calamba, Laguna. So solid na solid gumawa. Metallic Millennium Jade, no? Ang gawa niya dyan. At nasa 2 days niya lang ginawa yan. Medyo basa lang kasi umulan. Metallic Millennium Jade yan. Tsaka medyo madumi. Pagpasensya nyo na kasi nag-uulan talaga dito sa amin. Ayan. Marami nang nagsasabi patay na patay ang kulay niya sa mga video, sa mga pictures na ina-upload ko sa TikTok, FB. Ayan, dami nagsasabi, patay na patay ang kulay. Pero nung nakita nila sa personal, so gandang-ganda sila, no? So ma-appreciate mo talaga yung ganda niya sa personal. At yun, ang paggawa nga pala natin kay Boss Erwin, ang kulay na yan is 6.5. Ginawa niya lang ng 2 days talaga. Sakto, holiday pa yon, mga December 25. Oh, December 25. Itong side mirror, H2C yata to. Oh, kinakalawang na nga eh. Kasi sobrang tagal na niya. Sobrang tagal na itong side mirror na to. Nung nirelease yung motor, kasabay ko nang binili to. So yan, first generation nating binili to. Yan yung mga first gen. Ito sa ano ba tawag dito? RCB lever guard. Ito yung sunod nating in-upgrade. Nasa 1.3 to. Yan, brand new. Tsaka ito yung nasa presyo yata na ito, nasa 700 H2C. Original, brand new. Then after nito, anong pinalitan natin is ito, itong windshield niya. Tawag yata dito Dokil Works windshield. Ayan, ito pangalan niya, Dokil Works windshield. Kasabay na ng mga hang bolts. Ewan ko, hang bolts o CNC. Oh, hang bolts yata yan. So ang bili ko naman dito is 800. Sa mga bolts, 200 yan. Next na pinalitan natin dyan, yung dual contact niya. Pakapakita ko sa inyo. Yan. Ito naman, dual contact niya. So, mura-mura lang to. Wala pa yatang 600. Yung una nating dual contact is napundi na. So, pinalitan na lang din natin ang bumbilya yan ng LED. So, next na pinalitan, itong disc kasabay nung mags na G-Ren mags. Tapos, Yamaha big disc. Yan. G-Ren Android mags yan. Bili lang yata natin dyan ay 6.5. 6.5 bili natin dyan. Tapos yung big disc naman
Bili natin dyan 2.5. Kasama ng ano yun, caliper bracket. Ayan o. Para sa stock caliper. 265mm. Tapos 2-pot caliper. Ito yung disc na kasama. Tapos gamit pa rin natin tires. Ay stock tires pa din. Ganun din sa likod, stock tires. Sa mga manibela, wala naman akong binago. Ganun pa rin, stock switch, stock grip. Yan. Dito, wala rin naman tayong binago dyan. Isa nga pala, decals. Bumili nga pala tayong decals para tumugma sa kulay niya, no? Silver white yung decals. At ako na rin na nagkabit. Siguro nasa 900 din yata bili ko dyan. O 800, ganoon sa decals. Naulan na, oh. Pero wala akong pake. Magbablog ako. Tuloy pa rin. And then, syempre, ito pa, pinalitan natin siya ng Hyundai mud flap, ARM, radiator cap, ARM, neck cover, then BRD, radiator cover. Then yung mismong radiator natin is stock lang talaga. Palamuti lang yung mga yan. Dagdag forma. Then syempre yung pinakamabigat na in-upgrade natin dito is Öhlins. Ayan o. Joke lang mga broski. Na-upload ko na to sa FB natin. Brand nitong Öhlins na to, hindi talaga Öhlins to, sticker lang yan. Ang brand ng shock natin is Race Power. Fully adjustable, no? Actually, swap lang to. Pag straight swap lang ako sa tropa. Ang shock talaga natin dati is RCB MB2. Yan, nagkakalaga yun ng 7,900. Tapos, iniswap natin sa Race Power. Tapos ang market yata nito, market value nito ngayon is 7,000. Tapos ito medyo bago pa talaga. Kaya straight swap yung ginawa ko. Kung total mo lahat ng gastos dito sa mga cover na to, tsaka dito sa mud flap, nagkakalaga ding 1,000 overall. Kasi dito 150 na agad dito. Tapos dito 250. Tapos sa cover nasa 300. Tapos ito Hyundai na original nasa 450 yata yan. Ayan, naka TSMP silent killer pipe na rin tayo. Yung stage 1 yan. So good for stock engine, no? Oh mga broski, stock engine lang talaga tayo. Baka marami kasi talaga nag-aakala kargado tayo, pero hindi. 155cc pa rin talaga yan. Mahalataan nyo naman sa pipe. Dati kasi naka M3 ako, M3 exhaust pipe. Talagang bulahaw yung tunog kargado. Kaya akala nila kargado ako. Yun, kalauna nagsawa ako sa tunog. Nagpalit tayo ng mas tahimik talaga. Ito TSMP. Para sa mga magtatanong, ano daw ba maganda sa stock engine, CVT only. Ayan, ito TSMP S1 or S2. Kasi kapag S2.5 hanggang S4 is para sa mga kargado na talaga or naka super stock. Siguro mga 185cc hanggang 200cc. Tapos sakto 28mm elbow na rin siya. So wala nang ipoproblemahin. Nabili yata natin dito is 6,500. Next, sa kabila naman, stock air filter. Tapos dito sa CVT crankcase niya, pina-add swap natin to. Repainted. Add 500 ako dito sa pulley cover. Ayan, yung isa sa mga pinakamaiinit na binibili ngayon sa Aerox community. Papa-customize ka, nasa halagang 1,100. Pero kung plain lang, nasa 900. Suggest ko, kung talagang gusto nyo bumili niyan, PM nyo lang si Dan Soriano, yan, o kaya si Board Kid Creations, no? And sure na sure ako, lahitin mo sila, no? So, kasama yung mga bolts. Total niyan, nasa din, 1.4. Tapos, patay tayo dyan, naririnig tayo kung magkano nagagastos. Itong stock seat, itong flat racing seat natin, na in-add swap natin sa stock seat natin, no? Semi racing seat lang naman, hindi siya sobrang umbok. Problema lang, puro kalmot na ng pusa. Grabe. Hindi, papalitan ko naman na yan ng cover, kahit cover lang. Magkano lang naman ang cover? Nasa 100. Then yun, lastly, kaha natin, fender delete, no? Tanggal kaha. So simula dito, tanggal na tayo ng kaha hanggang dulo, hanggang taillight. Shout out kay Idol Motomoy, Voice of Aerox. So ayan, i-explain ko lang. Ito, pinagawa lang natin to sa tropa na may shop, no? At bumili na lang din ako ng chassis cover, tsaka para dito kabitan ng plate number. 1,100 din yata bili natin. Doon din kay Dan Soriano, kay Aerox Lifestyle. Ay hindi, 900 lang pala. Ito, 900. Anytime pwede kayo magbalik ng tail tidy
o pwede kayo magtanggal na fender. Ngayon kasi maulan, kaya binabalik ko yung fender niya. Kaso ang problema, yung signal light hindi na talaga kasama, no? Ito na yung ginawa nating signal light. Ayan, ewan ko anong tawag dyan, basta ang bili ko dyan 1.5. Yun lang naman ang magiging cons niya kapag maulan. Talsikan talaga sobra hanggang sa ulo mo abot yung putik, kaya binabalik ko yung fender niya. Mabilis lang din naman tanggalin. Yan lang, gagamitan nyo lang ng bolts. Tapos yan, kabit-kabit lang tayo ng mga ganyan stickers. Syempre yung sticker natin RCUs, ayan. So para sa mga bago dyan na subscribers, pwede nyo kayo follow sa TikTok RCUs. So yun mga broski, yun lang naman yung mga pinalitan natin kay RCUs. Napakasimple lang, wala ganong madiin. Marami pa talagang kulang, tutuusin. Pero tinatamad na rin kasi talaga akong tapusin siya. At may iba pa akong pinaplano. Ayun, nakalimutan ko pa pala last. Yung sa CVT natin, oh. Ayan. Kung ano nga ba yung CVT natin. Napakasimple lang. Naka-WF. Pulley tayo, stock lining, stock bell, tapos nakakalkal tayo na torque drive, pero stock yung belt. May mga bola rin, tsaka springs na kinabit, pero hindi ko na muna sasabihin yung set na yon kasi medyo pangit yung set na yon. Hindi ko nagugustuhan, hindi ko siya mararecommend sa inyo. Yon, total na kabuuan na nagastos natin dyan sa CVT set na yan. Nasa ano din, 4,000 no? 4,000 o 4,500. Lahat-lahat na yon. Simple lang ito. Gear oil cap, king drag, then yun lang naman, tapos na yun. And then yung mga plano ko pa kasi susunod kay RCUs, which is yung braking system nya, no, mula sa brake master hanggang caliper hanggang sa brake hose. Bala ko ipalit dyan is Adeline or TRC kasi sobrang chapsoy ng build natin ngayon. Iba't ibang brand. JVT suspension, yan, isa yan. Papalitan din natin. Itong swing arm, papalitan din natin ng Hypertech yan. Syempre yung gulong, papalitan natin ng Pirelli yan. Plano pa lang naman yan. Trip ko din talaga mag ram air. Tanggalin natin tong air filter box natin. Gawin nating ram air. Tapos yung napanood ko sa ginawa ni The Modifier, nilagay sa compartment yung ram air, parang binutasan nila. Kasi wala rin talaga akong balak mag-upgrade ng engine. Stock is good lang talaga ang gagawin ko dyan. JVT only, yan. Kung sakaling matapos ko siya, sasali natin to ng motor show. Sulit na sulit pa kasi talaga ako sa stock brakes niya dito sa Brake Master. Sinusulit ko pa, tsaka dito sa caliper, sinusulit ko pa yan eh. Repin 4027 boys. So tayo founder niyan tsaka admin. Para sa mga taga-Kalamba dyan, kung gusto nyo sumali, sabihan nyo lang ako, PM nyo ako sa FB. My simple build kay RCUs. So sana abangan nyo pa yung ating next contents tungkol sa kanya. And gagawa nga pala tayo ng bagong content sa ating YouTube, which is Scooter Talks or Scoot Talks, no? So mag-i-interview tayo ng mga tropa, yung mga mababangis na scooter around nationwide. Kung sinong malalapitan natin, interviewin natin sila tungkol sa mga baby loves nilang mga scooter. Tanungin natin yung story kung bakit yun napili nila, mga piyesang naikabit nila, magkano na yung total na nagastos nila. Yun, ganon. Yun ang magiging bago nating content ngayon. Yan, napakasimple lang pero talaga napakagastos talaga. Lalo pag nagbibuild ka ng circuit concept. Ayan, totoo kasi nakabase to sa circuit concept. At yun lang mga broski. At sana parang na-enjoy kayo. Sana natuwa kayo sa aking mga sinabi sa content natin ngayon. At yun, hindi ko napapahabain pa. At kita-kits na lang tayo sa ating next vlog. And welcome back sa atin, no? So mga broski, hindi na tayo makaropa. At yun, kita-kits na lang tayo sa ating next content. Alright, let's go.